Sa naging pagkatalo ng Creamline Cool Smashers kontra sa kupunan ng Petrogas Angels ay kailangan nilang solusyonan ang kanilang mahinang depensa. And as of now, ang standings po ng CCS ay nasa pang-apat na pwesto na. Pinapangunahan naman sa rank 1 ng Chocomucho Flying Titans with 7 wins, 1 loss. Sumunod ang PLDT with 6 wins, 1 loss. Pangatlo ang Petrogas Angels with 6 wins and 2 losses. And bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, marami ang mga CCS fans ang nanghihinayang at nalulungkot dahil nga po sa standings ay nagkaroon na ng 2 talo ang Creamline Cool Smashers. Sa naging laban nila kontra sa Petrogas Angels ay hindi naman nagkulang sa depensa at ofensa ang Creamline Cool Smashers. Noong set 1 nga nakita naman natin na ay halos matambakan ng CCS ang Petrogas Angels. Pero nagkaroon ng problema pagdating ng set 2, 3, 4 and sa 5. Ano po ang nagkulang mga kaibigan? Yung sinasabi natin na chemistry at momentum ng Creamline Cool Smashers na hindi pang matagalan. Ano po yun mga kaibigan? No? Nakita naman natin okay so far yung mga set na binibigay, yung mga binibitawan po ni Kyle Negrito. At dahil po sa pabalit-palit na mga player ng Creamline ay nawala yung consistency sa game. Tulad ng ating sinasabi mga kaibigan, pagdating ng set 2 and 3, nakita naman natin niro-rotate na ni Coach Meneses ang mga CCS player. Hindi po kagaya ng mga naging lineup noon nung nandyan pa si Gia Morado at C. Domingo. Fix lamang yung first 6 lineup at hindi pinapalitan basta maganda yung chemistry at momentum. Doon nakita natin nung set 1 maganda na sana, no? Dapat hindi na nagpapalit-palit pa ng player etong Creamline Cool Smashers. Pagdating ng set 4 and 5, doon po nawala yung momentum at chemistry ng Creamline Cool Smashers. So ang sinasabi natin dito sa mga susunod na game ay kinakailangan palakasin pa ng CCS ang kanilang depensa at offensa. Mas malalakas po ang kanilang makakalaban. Medyo alanganin na sa finals ang Creamline, no? Pero may pag-asa pa naman sila sa semifinals at pangalawang standings dito nga po sa PBL. Kung titignan po ninyo ay nasop na nag-a-adjust talaga at kinakailangan magkaroon ng big adjustment ng Creamline Cool Smashers para masigurado nila ang slot dito sa semifinals. Maganda rin naman ang pinapakita ng Petrogas at ang ibang mga player or team dito sa PBL. Mas lumakas po kasi ang Creamline kasi, though alam naman natin loaded po sa mga star player pero hindi naman nagagamit. Kahit gaano po kasi kagaling ng isang player, kung wala namang chemistry at momentum sa mga player ng CCS ay hindi po magagamit. Doon po kasi nung nandyan pa si C. Domingo at Gia Morado, yung chemistry at momentum, yung sistema ng CCS fit na fit po talaga. Napakaganda ng mga set na binibitawan noon ni Gia Morado. Fit na fit lahat sa mga spikers ng CCS. Sa pagkakataong ito, nagagamit din naman itong si Mape Galanza pero with a limited time lamang. Main setter pa rin talaga ang ginagamit itong si Kyle Negrito. Do yung mga set minsan ni Kyle Negrito medyo alanganin pero nag-i-improve naman. Well mga kaibigan, babawi na lang sa susunod na game ang Creamline Cool Smashers. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe.